Sabi ko isang araw, ang dami kong mga sketchpad na hindi nagagamit, tas nasasayang. Eh, ang dami pa nitong blank pages dahil may nainggit sa sticker. Yung inggit! Yung! Papakita ko yung notebook ko, pati yung mga purpose nila. Hello, ako si Naborok, pati yung may gawa kay Naborok. 7 sila lahat. In a perfect world where I used all of them. Unang journal ko, yung title niya. Yung title niya, Seeds and Sketches. Doon ko nilalagay yung concepts ko, pati early ideas, pati rough notes. Ito ang aking Seeds and Sketches. Tapos nilagyan ko siya ng baby kasi baby pa lang yung mga ideas na nakalagay. Itong page na to, lalagay ko na lang. Para to sa third solo show ko. Yung slow and steady. Dito ko rin pinlan yung mga nag-iikot-ikot na canvas. Hindi nga dito nasa isa pang notebook. Pwede ko siyang i-refill, tapos pwede ko rin tanggalin yung mga pangit na hindi ko gusto. Yung next ko, Waves and Winds. Dito ko nilalagay yung daily check-ins, pati reflections, victories, and struggles. Ito naman, nag-journal ako everyday. Mga reflections ko sa buhay. Kahit hindi siya as an artist, dito ko siya nilalagay. Pati syempre, as an artist. Sticker ni Matt Sining, sa kanya ata galing. Next, The Workshop HQ. Itong notebook na to. Kaya ako nilagay yung working na borok dyan kasi tungkol siya sa mga schedule ko. Kinikip track ko din dito yung mga deadlines ko, mga shows, process ko, pati yung materials, mga admin work. Tulad nito, kung nasusulatan ko ba yung mga journal na yun. Binili ko siya sa Muji. Kasi yun din, tulad nung isang binder ko, nare-refill lang din siya. Dalawang klase yung binili kong paper. Kasi kapag bumili ka sa Muji, ito lang, yung blank lang. Basta yung extra na nagsiseparate sa mga notebook. Bumili ako ng divider, grid, tapos yung may lines. Naghahanap ako ng blank pero walang nahanap that time. Yung pages for the wall. Hindi ko pa nga ito masyadong nalalagyan kasi yung pages for the wall, ang meaning nun, dapat maganda siya to the point na pwede siyang i-exhibit. Pilasin ko lang tapos pwede nang i-frame. Ayun, pwede na siyang isabak sa exhibit. Ewan ko kung bakit ito yung ginawa kong sticker. Siguro mukha kasi siyang nasa wall. What? Hindi naman eh. May isang drawing. Nakaka-pressure kasi to. Kaya meron akong notebook naman na for everyday sketch. Nilagyan ko lang siya nung sa Pop Mart na sticker. Ang tawag sa kanya ay warm-up book. Ito yung notebook na binigay sa akin ng Cartilino. Ang ganda niya. Kaso lang nadumihan ko. MD paper made in Japan. Ang dati kong ginagawa dito, magplan sana ng mga projects. Para yun sa seeds and sketches Pero yun yung dating purpose niya. Ayan o. Ito yung plano ko before sa Art Fair Philippines. Wow! Tapos nung nag-assign na ako ng per notebook, inassign ko na lang siya as daily sketch kasi marami siyang pages tapos blank. Walang pressure dito para maging maganda. Kasi wala naman akong intent na ipakita to talaga sa ibang tao or sa video. Tingnan mo, ito yung first sketch ko. Tapos, challenge ko yung sarili ko na mag-ballpen. Yung direkta na ballpen agad. Hindi ko na tinuloy yan kasi ang hirap. Tinuloy ko na lang maglapis kasi ang hirap eh. Ang freeing sa feeling na mag-drawing tas wala naman intent na ipakita. So, pwedeng magkamali. Tapos, ayun, parang literal warm-up book. Yung next, grids and something.
Doon naman yung technical notes, planning. Alam ko marami ng planning notebook, pero ito yung notebook na para sa mga komplikado kong paintings. Yung mga nagbabaliktad-baliktad. Ito yung notebook. Tapos siya si astronaut kasi the sky's the limit. Yung mga pinlan ko sa nagbabaliktad na paintings. Astronaut kasi ambitious planning ang nandito. Meron pa. Quick sparks, travel notes, and spontaneous ideas. Nasaan yun? Purpose niya talaga, magdo-drawing lang ako kahit saan. So kahit nasa labas ako, pwede mag-drawing. Sa Japan ko unang tinry yan eh. Nag-drawing ako ng mga sceneries. Ito sa park ako nag-drawing tapos napakalamig. Ito naman sa cafe. Maganda kasing mga flowers sa harap. Ayan din drawing ko. Tapos ito naman nung naghihintay akong ayos yung room ko sa hotel. Angas kasi kapag hinila to, nabubuksan. Tapos pwede nang palitan. Tapos dahil nga dala ko siya palagi, nung nag-signing, nagpa-drawing na rin ako sa mga artists. Yung si Egg na una, tapos si Crayon Chicken, tapos si Yok, idol ko, si Rin Barrera. Diyan siya nakalagay. Pero halos ito, saka ito, hindi siya nakalagay dyan. Ayun, halos lahat naman ng mga journal ko na nilatag sa inyo. Wala namang pressure kung masusulatan mo ba each journal. Alam kong excessive nga to para sa isang tao eh. Kaya nga gumawa ko ng schedule kung kailan ko sila susulatan. So yung warm-up book, tinatry ko naman siyang araw-arawin. Yung kailangan ko mag-sketch araw-araw. Yung Waves and Winds, tinatry ko rin siyang araw-araw kasi nakakatulong siya sa mental health, yung pag-journal ng feelings. Tapos, yung Pages for the Wall, hindi ko nga masyado siyang nadodrawingan. Tapos, ano pa? Yung pagpa-plan din, minsan ko lang naman siya magagamit. Yung Grids and Grit din, minsan ko lang din siya magagamit. Kasi for complicated things lang siya. Ayun lang. Alam kong marami, pero itong ginawa kong 7 na journal or 7 na notebooks, nakakatulong siya sa akin as an artist, pati as a person. Na-check yung sarili ko, yung mental health ko, pati yung journey ko sa pagiging artist. Marami pa nga akong mga hindi nagagamit pa na sketchpad sa mga notebook. Pero start na yun as a reminder na wag muna akong bumili ng mga sketchpad. Gamitin ko muna kung ano yung meron ako dito. Kasi nangyayari sa akin, nagagawa ko na rin yung hobby na bumili ng mga art materials as a passionate artist. Kasalanan ko kayo. Kasalanan ko ba? Ayun, ang dami ko pang hindi nagagamit na watercolor pad. Joke lang, kakabili ko lang sa Japan ng mga watercolor pad. Ang iniisip ko naman kasi, lalo na kapag nagta-travel ako sa malayo, ang iniisip ko, para makatipid, kung mabibili ko ba siya sa Pinas. So, bago ako bumili, chinecheck ko muna sa Lazada kung available ba siya sa Pilipinas or hindi. Tapos, ayun. Tapos, ile-let go ko ba yung opportunity na nandito na ako sa lugar na to? Possibly, dun ko lang siya mabibili. Kung nagustuhan mo tong mga journals ko, hindi naman kailangan siya na 7 yung gawin mo. Sasuggest ko, pwede mo naman siyang gawin na 4 lang kung artist ka. Yung pinakamagandang gawin as an artist, yung warm-up book, seeds and sketches. Yung Pages for the Wall, medyo optional kasi kung gumagawa ka na ng mga pyesa mo na pang-exhibit na mismo or kung saan mo nilalabas yung art mo, medyo time-consuming na yung Pages for the Wall. Yung sa Waves and Winds naman, maganda lang siya gawin as a tao in general. Kung normal ka naman na tao, pwede mong gawin yung Waves and Winds for journaling. Tapos yung Workshop HQ, pwede mo rin siyang gawin
to keep track yung mga ganap mo sa buhay, scheduling. Pwede rin dun yung budgeting. Tapos yung sa seeds and sketches naman, optional lang din naman siya. Pero pwede mo siyang isipin as seeds and fruits. So, imbes na sketches, yung mga concept na ginagawa ng mga artist, pwede mo siyang gawin as lalagyan ng mga goals mo sa buhay. Tapos, kung ano yung mga steps na pwede mong i-take para maging closer dun sa goal. Sa mga nakaabot dito, isa kang real one. Di ko alam bakit sila nagpapalike sa YouTube. Pero feeling ko para ma-recommend siya sa ibang tao. Kaya nagpapalike yung mga YouTube channel. Ay, dami kong sinasabi. Bye.